The episodes on this podcast may, at times, cover topics that other people may deem sensitive. These may include, but are not limited to, trauma, interpersonal conflicts, and relevant social topics. You are advised to refrain from watching or listening to the podcast if you're likely to be adversely impacted by any of the topics. The views, information, or opinions expressed in the podcast episode are solely the views of the host and by no means represent absolute facts. The opinions expressed can change at any time. On today's episode, Yung pagpapasok ka na, nagdadabog ka na. Kapit sa youth eh. Fresh pa tayo Oo, na, youth girl. ang tawag. Kasi syempre, relationship yun eh. And vice versa. It's a two-way thing. Baka tapos na yung ano niya sa life mo. Hello everyone! Welcome sa isa namang episode ng Ang Sakin Lang Naman Podcast. Hi everyone! My name is Jeff. My name is Irene. And so once again, kami lang ulit for today. Wala si Maric Cynthia. You will see her soon din. Busy lang siya. So once again, thank you so much for listening to another episode of our podcast. And please do, paki-follow kami sa Spotify and YouTube para ma-update kayo once we post new episodes every Friday night. And if you want to follow us on our social media accounts, you can do so by following the links found in the description box below sa baba or at the episode description if you're listening sa Spotify. So today, what's the ang topic natin? So dahil ang previous episode natin was about starting over. Today, ang episode naman natin is endings naman. Okay. So yung in general, kumbaga, na endings. So I think at this point, parang common siya sa mga ganitong times. It's about yung mga resignations. So, para sa iyo ba? Ba't siya common this time? Kasi parang pagod yung mga tao. Walang pera. Hindi, kasi kakatapos na din ng December. Oo. Nakuha na nila yung 13th month. Oo. So, brother man, pagod na. Lalo ng haba ng January. Oo. Hanggang January 45. Haggard na. So, naghahanap na ng bagong trabaho. So, Okay. ikaw ba, for you, ano yung reasons para ma-consider mong mag-resign sa isang trabaho? Siyempre, pag di ka na happy, yung pagpapasok ka na, nagdadabog ka na. Oo, totoo yan. Nagdadabog ka na, no? Yung ang bigat ng katawan. Oo, yung ayaw mo na Oo. pumasok. Lalo na kapag yung on-site, yung work. Oo, pag on-site, no? Traffic pa. Kaya sobrang sobrang laking ginhawa. Pag work from home ka. Yung naka-work from home tayo. Hybrid, ganyan. Traffic kasi sa Pilipinas, no? Sobra. Lalo na dati, iniisip ko nga kung paano tayo nakasurvive Kaya nun nga, no, dati. Na araw-araw tayo papasok sa Baka di opisina. pa marami masyadong sasakyan nun. Parang ngayon kasi dami na sobra. Sa bagay, oo. Diba? Kasi nagtatayuan ng mga skyway pero traffic pa din. Dati kasi, nung nag-aaral kami, nagko-commute lang kami. Oo. Mula Rizal hanggang Quezon Every day City. of our life. Uwian. Though traffic pa rin naman siya talaga, pero parang ibang level Alam yung ko na traffic. kung bakit. Hindi tayo pagod nun. Kasi yung dami pa nating energy Bata noon. pa. Oo, Fresh pa tayo. kapit sa youth eh. Fresh pa tayo Oo, nun, girl. youth ang tawag doon, kabataan. Oo. So, anyway. ikaw magre-resign ka dahil pag di ka na happy. Pag di na ako. Pero depende pa din, no? Kasi minsan, pag malaki yung, Sahod malaki yung mo. sweldo mo, nakaka-happy din yun, yung sweldo. Oo, nakaka-happy. Masaya ka lang kapag sahod. Yun nga lang, mahirap siya kasi, syempre, parang pinipilit mo na lang yung sarili mo. Oo. Pinadrag mo na lang sarili mo pumasok everyday para lang sa Oo. sweldo na lang. Wala ka ng passion about Kaya it. nga, parang hirap nun. Kasi Ikaw yun ba? na. Ako siguro, kasi I've been privileged enough to work, na maging picky sa work. Kasi Sana all. diba? Kasi, kasi ako, US licensed nurse po kasi ako. So, may opportunity ako, may privilege ako na maging mapili sa trabaho ko. Dahil hindi man siya, lalo na in the BPO industry. So, mapili talaga siya. So, para sa akin, I would consider leaving work kapag not necessarily pag hindi na masaya, pagka miserable na yung trabaho. Pag sobrang toxic na din. Hindi lang sa Oo. hindi lang sa hindi ka na masaya, pero pag toxic na mismo yung mga yung work or work people mismo. around you. Kasi sa akin naman, lagi ko sineseparate yung
private life ko with the work itself. Mm. Pero kapag umaabot na sa point na yung sobrang miserable na ng trabaho, yung hindi na siya nakaka-happy, yung hindi ka na Totoo. motivated na galingan sa work mo. Eh Mm. ako, sa ganun ako. Naniwala kasi ako na, Life is short. oo, if you're doing something, it's always worth doing it well. Yeah. Parang pointless na mag-pursue ka ng something like your job or your work or your passion, tapos hindi mo ibibigay yung best mo. So, lagi akong ganun. So, kapag umabot ako sa point na wala na akong motivation to give my best, parang yun na yung sign ko lagi na kailangan ko na mag-resign. But, ikaw ba, may non-negotiables ka ba in terms of work? Na kapag nangyari to sa'yo or nakita mo to, aalis na ako, ayoko na. Siguro pag feeling ko parang naargabyado ako or something. Oo. In different ways. Halimbawa, binubuli ka sa sa work, ganyan. Sabagay. Yun, yung mga non-negotiable ko. Bakit ako mag-tiyatsaga dun sa ganong environment na toxic, di ba? Sabagay. Or for example, yung, kumbaga, basta yung ganon, yung hindi mo deserve na natatanggap yon doon, pero Oo. binibigay sa'yo. Sabagay. Oo nga. Parang Dami-dami ganun din. namang work. Kaya nga, sabagay. Ako rin naman, pagka umabot na sa point na apektado na yung personal life ko, Oo. Saka parang hindi mental na health worth it. mo, Oo. hindi na worth it yun. Tsaka siguro sa akin, kapag wala ka ng work-life balance, Oo. parang perfect job yung trabaho na kung saan napo-foster mo yung balance between your work and your personal life. Kaya na may family ka. Yes. Hindi pwedeng trabaho lang ng trabaho. Oo nga. Lalo pag binubulabog ka na ng after office, Oo, bawal na nakastress yun. yun. Dapat nga may batas na Kaya yun nga dito sa eh. Pilipinas. Diba? Yun din pala. Ayoko ng ganun. Oo, mahirap. Pero of course, we're speaking from a point of privilege. Dahil Oo hindi nga. naman hindi lahat hindi nila kayang gumawa ng ganong desisyon. Oo, Di tama ganong naman. kadali kasi minsan no choice sila. Okay. Yeah. Now, in terms of, so we've talked about ending your work life or Career, separating yourself from a company or your job. Let's talk about relationships naman. Okay. How would you know if it's time for you to end a relationship, romantic relationship, Pag ganun pa din yung sagot ko. pag di ka na masaya? Pag di ka na, hindi naman necessarily pag di ka na masaya kasi di naman laging masaya sa Sabagay. relationship. Mm. Pag ganun pa rin, pag naapektuhan ka na mentally, physically, emotionally, Mm. truly, Naman, madly, deeply. deeply, Mm. parang it's time to think kung worth it pa ba yung relationship nyo Sabagay. to move forward. Mm. Ikaw, Ako, kapag siguro, when is enough? when something is enough. Kapag siguro nababawasan pagka naapakan yung respeto ko, Oo. yung self-respect. Kapag sasawalang bahala yung respeto Pag di dun ka na sa niya tao. nire-respect Kasi syempre, relationship yun eh. and vice versa. It's a two-way thing. You respect the other person and you also give respect. And you also receive respect from the other person. So, pag umabot kayo sa point na nawawalan na kayo ng respeto sa isa't isa, lalo na kapag wala ka ng respeto sa sarili mo, parang sobrang red flag mo. Yung Super red flag. pagkatanggap ka na lang ng tanggap, kahit alam mo naman sa sarili mo na hindi mo siya deserve. Maybe it's time to consider ending the relationship. Pagka ganun, parang it's time for you to be selfish. Parang kailangan mo na unahin yung sarili pag nandun ka sa point na yun na ano ka na, parang naaabuso ka na. Hindi naman laging kailangan physical abuse. Kahit yung mga emotional Lalo pag abuse. emotional. Yung mga gaslighting, ganyan. Yung paulit-ulit ka nang niloloko, paulit-ulit na nag-cheat, or ilang beses ka nang sinasaktan, pinapaasa ka, hindi na pantay yung responsibilities nyo. Oo. Oo, di ba? Kaya, ayun, sa tingin ko, yun para sa akin. Kapag hindi na balance yung dynamic nyo between one another. Now, a different type of relationship naman.
what if you are considering ending friendships naman? Anong point mo i-consider yan? Anong point ka dadating bago mo siya maisip? Siguro ganun din kapag parang 'di ba ang friendship naman din give and take. Hindi Hmm. lang sa relationship na boyfriend, girlfriend, mag-asawa, Mm. pati friendship kasi give and take. If nag-give ka ng give, halimbawa, nag-effort ka na nag-effort dun sa friendship nyo, Mm. tapos hindi naman bumabalik sa'yo, parang Sa it's bagay. time to cut that person off na. Baka tapos na yung ano niya sa life mo. Yung time niya sa Yung time mo life. sa life mo. And siguro din, kapag halimbawa, hindi na talaga, binabackstab ka na, di ba? Masama. Bagay. Pag Oo nga. hindi mo talaga siya friend. Oo nga, pagka binackstab ka, di mo na siya friend. Ikaw, Ako, siguro kapag ka wala na yung connection. Kasi 'di ba kasi nga hindi na we nag-effort. establish friendship with other people dahil may connection tayo. Diba? Lagi Pag naman nag-grow yun eh. apart na kayo. If you grow Mm-mm. apart, 'di ba? Lagi naman kapag ka naisip natin during high school or college, we establish friendships during that time. Kapag ka may instant connection, kapag may same kayo ng vibe, Mm-mm. pareho kayo ng mga gusto, ganyan. Buti di tayo nag-grow apart, no? Tagal na kasi naming Tagal friends. na. College, pa ilang years na tayo Mahigit, friends. 2012 tayo graduate. Pero ako Magkakilala parang na kami nung high high school. school, grade school, pero di kami friends. Pero naging friends kami nung college. So, 2008 since then, college. since then, friends na kami. Hindi kami nag-grow apart. Hindi ko Iniisip, alam kung good thing yun. iniisip ko na, Hindi na grabe, nag-grow 16 apart. years. Di ba? 16 years, pero hindi nga naman grow apart. Yes. And that's a good thing. Yun naman din yung time, lalo na at this age, na with friendships, hindi na importante yung dami ng friendship, ng friends na Quality na. meron Quality ka. friends na It's very important to have quality friendships. Pero kasi 'di ba nung kabataan natin, nung high school, parang nakakalakas makakul kapag marami kang kang friends, pag nasa group ka. Kapag friends ka with a lot Barkada, of oo. people. Pag barkada talaga. Pero yun nga, eventually, once you grow up din kasi, you'll figure out na it's not about the quantity, but it's about the quality of friendships that you Pero have. yung iba, no, ano pa din, parang kasama pa rin sila. Yung mga Oo. iba. Kasi yun talaga sila. Baka na-foster na or naalagaan nila yung friendship nila talaga pagka ganun. Yes. And it's a good thing kasi parang just like other relationships naman, ang friendship is inaalagaan din siya. Saka effort din siya kasi ang hirap na makipagkita ngayon ha. Oo. Sa dami ng ginagawa natin sa life. True. Kaya pag di na nag-i-effort din talaga, parang pag hindi na one-sided na equal lang din, yung balance, ganun maybe pa it's din, time to cut off. And okay lang naman din yun. Kahit na pagka naisip mo na sayang yung memories or sayang yung moments nyo. It's okay. Kasi there were moments naman na na-cherish nyo yung moments with each other. Parang, sorry to cut you off. Yung memories, parang yun naman yung magandang bagay na pwede mong i-take away from that relationship. Pag iniisip mo, parang parang halos pare-parehas lang yung boundary para mag-end ng something, no? Oo, kapag talaga siya, kapag may imbalance nung dynamics between each other. Pero how about naman if you are someone na may ginagawa kang project or if you're pursuing a certain dream na matagal mo nang gusto, how would you know if it's time to stop or to quit? Siguro pag hindi ka na ganon ka-excited as before dun sa project na yon. Kapag wala, hindi mo na siya, hindi ka na, ikaw. Okay. Kapag hindi ka na excited or hindi na siya fulfilling, kumbaga. Hindi na siya, exactly. Hindi na siya fulfilling kapag ginawa mo siya. Sa You have to think about if that's really what you want pa din. Kasi choice mo naman. Sa bagay. So, Parang sa akin ganun din.
But I also think na you might need to consider quitting something if it's not giving you the satisfaction that you think it's supposed to give you. Baka may kailangan kang i-reconsider. Maybe hindi siya yung tamang path for you, or baka pino-pursue mo yung dream na yun or yung project na yun for other things other than to pursue your own passion. Baka may iba kang dahilan. Baka passion ng family mo, Passion ng parents mo. or baka you are doing it for the sake of just earning money. Ano masama. Pero kung if you're doing it solely for the sake of earning money, hindi ka talaga masasatisfy. Magiging happy. Aabot ka sa point na mapapagod ka. If you're Mababurnout ka. burnout ka. Kasi yun ang hinahabol mo, yung monetary compensation. No? So, sa tingin ko nga ganun. Kapag hindi na siya as satisfying and as fulfilling as you think it is supposed to be, maybe it's time for you to reconsider ending it. Pero sa tingin ko rin naman, kapag ka ganun, hindi naman siya waste of time na pagka nag-quit ka. Kasi for sure At may least natutunan ka. So, at least trinay mo. At least sinay mo. Hindi Kasi naman ka yung nag-leave ka sa what ifs na. What if? hindi ka Diba? nagkaroon ng what if. Tsaka yung mga momentary moments na ganun. It's better to have those short moments of oops or short moments of ayoko na kaysa naman dun sa lifetime na magre-regret ka na, paano kaya kung pinurso ko yun? Or paano kaya kung ginawa ko yun? Sana pala ginawa ko yun. Diba? Okay lang na magkaroon ka ng moments na sayang or moments na magregret na manghinayang ka dun sa effort na quote-unquote sinayang mo. Hindi natin ito hindi siya sayang. May pinatunguhan yun. And I'm sure na may natutunan ka dun sa moment na yun. So, ayan. So, before we end, if you're someone you have something you are considering quitting, whether it's a relationship, it's a project, or your job, I would say na kung nagdududa ka or what's the word? Kung nagdadalawang isip ka whether you should quit or not, I think alam mo yung sagot. Mag-quit ka. Oo. Yun na yung sagot eh. Oo. But you have to answer muna bakit ka nang hinayang? Bakit ka nagdadalawang isip? You have to answer that first. Pero, baseline, alam mo na yung sagot dun. But you have to syempre, kailangan mo muna harapin yung bakit. Yung but mo. Basta pag kailangan mo mag-flip ng coin, alam mo na kung ano yung gusto mo talaga. Alam mo na. Kahit naman mag-flip ka ng coin, gumamit ka ng randomizer sa Google, alam mo naman na talaga kung ano gusto mong gawin. Gusto mo lang ng extra push. Kung ito yung extra push na hinahanap mo, push mo na. Gawin mo na. Mag-quit ka na kung gusto mong mag-quit. Bigay mo na yung resignation mo. Oo, mag-resign ka na. Maraming trabaho Nakuha mo naman na yung 13th month. Kaya nga, magsa-summer na. Bakasyon ka muna. Yep. Yan. So, well, we hope that we were able to help you or at least provide some guidance if you are considering quitting something in your life. And we hope na, of course, you follow us on Spotify or subscribe to our YouTube channel. And we hope to see you again soon on our next episode dito sa Ang Sa Akin Lang Naman podcast. Bye!